Guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboyson. So ngayon guys, nag-unboxing tayo ng monitoring unit ng voltage, oil at saka coolant. So ang importante dito ay yung coolant at saka voltage. So yan yung kakabit natin. So ito yung unit na kakabit natin guys. Yan, kakabit natin. So tara guys, ituro ko sa inyo kung paano ito ikabit at saan ito ikakabit banda. So ito siya para sa coolant. Itong black at saka red para sa voltage. So yan yung tuturo ko sa inyo guys. Tara. So una guys, hanapin nyo yung coolant sensor. So minsan malapit lang yan sa radiator. So tingnan niyo dyan sa radiator. So itong kinabitan natin ay Suzuki. So transformer to ang body. So dyan check niyo yung radiator kung mayroong coolant sensor dyan na naka-attach dito. Kung mayroon, dyan natin itatap yun sa coolant sensor. Tapos yung sa battery, doon naman sa ignition or doon sa may cigarette lighter. So dito, wala ditong coolant sensor. Wala. So walang nakalagay dito. So dito guys, ayan, naikabit na natin sa dashboard. So nandito sa ibabaw siya ng dashboard para visible, makikita kagad. So ang voltage wire niya ay dito natin pinadaan. Tapos hinanap natin yung cigarette lighter niya. Doon tayo kumuha ng voltage sa cigarette lighter. Yan. Para doon natin mamonitor. So dito natin pinadaan. So doon naman sa coolant sensor, dito rin yan dumaan yan. Tapos yan sa flooring, sa floor mat. Tapos lumabas dito. Ngayon, sa makina, hahanapin ninyo uli yan kung wala doon sa radiator. Doon sa mga thermostat housing malapit. Kung wala sa thermostat housing, doon sa body ng engine block. Doon nyo hanapin. So, dito sa Suzuki transformer na engine na to, is dito siya nakalagay sa likod. Ayan. Yun. Kita nyo yun. Yan. Tapos nandun yung hose na malaki. So thermostat yan siya dyan na bypass hose. Yan. So dyan natin nilagay. Tapos pinagapang dito. Tsaka dito. Yan. Pinagapang. So pwedeng mangyari doon sa kabila yung thermostat housing or yung coolant. So ngayon guys, papaandarin na natin yung makina. So yan. So dito, so yan, gumagana yung radyo natin na tayo rin nagkabit. Yung touchscreen na yan, tayo rin nag-modify, nagkabit yan. Yung radio touchscreen, Bluetooth. Tapos ito na siya guys, yung kinabit natin. Yan. Itong dito sa kanan, ito, voltage yan. Ayan o. 14, ayan o. 14.2 volts. Yung battery niya. Charging. So 14.2 volts charging battery.
o voltage battery, good. Dito naman tayo sa coolant. Ayan o, yung sign na yan coolant. So 82.3, 4, 5, 6, ganyan. Yan yung coolant nya. So tingnan natin kung bababa. 82, 83. Yung pwede rin to guys modify, may setting to. Pwede rin na oil ang ilalagay ninyo dito sa kabila, oil tapos voltage. Pero dahil ang importante ay coolant, so ang nilagay natin ay coolant tapos voltage. Yan. So 83. Yan. 84. Tingnan natin kung bumababa, gumagana ba yung thermostat valve at saka lumalamig ba yung tubig sa radiator. Yan. So 84 yan siya. Kung bababa siya ng 83, so meaning nagfunction. So yan, gumana na siya guys. Yan, gumana na. So yan. Tapos yung isa naman nating kinabit na inverter, ito. Yan, inverter. So may voltage indicator na rin yung inverter natin. Ito, yan, voltage indicator. May USB port, 4. May cigarette lighter, 2. Tapos may 220 volts output, 2. At pangatlo itong triangle pin. Yan. So tapos na rin natin yung kinabit. Yan. So ang kinabit natin ngayon is 2. Inverter para sa backup ni sir sa USB, mga gadgets niya. Kung brown out sa bahay nila, pwede dito mag extension, saksak. Anda rin lang yung makina, sasakyan dito, mga ibang gadgets. Yan. Pwede rin dito siya magsaksak yung inflator, tire inflator. Yan. So gumagana yan. Tapos dito, ito naman yung pangalawa natin. Ayan. So yun lang guys, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo to. At kung nagustuhan nyo guys, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, Autoboy Zone. So pakisupport na lang guys ng ating YouTube channel. Maraming salamat. God bless you. Make